Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Ame from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you 16 to 31. 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Libra, iba ang personal reading at general reading. At vice versa, resonate, paki-research pag hindi niyo naintindihan para hindi kayo maligaw sa ating reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa'yo. Pag hindi nangyari at hindi nag-resonate sa'yo, ibig sabihin hindi yung energy ang nakukahan natin. Kung kanino mang energy na to, pakigalang na lang din. Tingnan natin. And we have the table. May mga sitwasyon na bibigyan mo ng effort and hard work. Muntik na mamatay ano. Either sa relationship or sa trabaho, mga bagay-bagay, no? And we have the grasshopper situation in the balance that requires careful handling. Kailangan is lahat is balance. Pera, situation, relationship, sarili, mga kinakain, iniinom, lahat balance. May mga unsuccessful plan ako na nakikita sa'yo. Maaaring hanggang ngayon, dala mo pa yun. Sa relationship man yan, sa mga, kung ano mga plano yan. Sa mga aspeto ng buhay mo yan. Uy, may bat ka, oh. Take care, enemies are working against you. May enemy ka. Ingat ka. Bakit tong enemy mo to is love mo to? Diba? O tao na bago mo. O kaya, ito yung mga unsuccessful plan mo na siya yung din yung may gawa. Kung ano man ito, yan. Basta may taong may enemy ka raw. And also there's a love. Yan, love, deep affection, and caring. Maaring, andito yung situation na may aalagaan ka o may papahalagahan ka o kaya naman vice versa, may tutulungan ka. Kung ano man yan na love, na heart, no, na maaring ibibigay mo dun yung hard work mo. Sa trabaho mo, sa relasyon mo, sa kaibigan mo, sa family mo, kung saan man yan. Pagtulong man yan, ganyan. And syempre iba dito is, siguro iba sa inyo, may gusto kayong asamin na mga mana, ganyan, mga goals, opportunity, love life, kung ano man yan, na naging unsuccessful, and the both, yan. May mga, inheritance yun nga, may mga winning or windfall. Kung saan man ito, na swerte na to, maaring sa love, maaring sa ibang bagay, ganyan. Pero, kung magkakaroon ka ng balancing sitwasyon sa buhay mo, itong dalawang to, makukuha mo to. At syempre, bigyan mo ng hard work. Pero kung hindi ka kumilos, syempre, wala kang mangyayari. Kailangan mo rin kumilos sa lahat ng bagay, di ba? Pag hindi ka magkikilos, at hindi mo bigyan ng effort and hard work, walang success. Walang blessing na darating sa'yo. Nasa sa'yo ito, paano mo i-manage yung mo. 11, 15, 32, o diba, nasa sa'yo si Key, o diba, sabi ko sa'yo, nasa sa'yo, lahat ng success mo, lahat ng fulfillment mo, lahat ng solution sa buhay mo, lahat, to your work, profession, yan, kailangan sa'yo ng tibay ng loob, kung kailangan sa stability mo, nasa sa'yo din yan, kung gusto mo magkaroon ng growth, mga positive situation, outcome, nasa sa'yo yan, diba? Kung yung mga achievement is nasa sa'yo kasi yung susi, nasa sa'yo yung idea, ganyan, nasa sa'yo lahat yan. Ikaw ang gagawa na ikaka-growth mo, no? Yung iba sa inyo, siguro dito na kayo sa mga paglilinis, ganyan, may mga paninindigan na kayo, no? Maaring nandito na yung you take it action sa iba, kaso nandito si Moon. Maaaring iba sa inyo is may iisipin pa rin, ganyan, magkakaroon ng emotional pa rin sa iba. You need to protect your finances. Then, sa nakita ko dito,
lakas lang loob, and kailangan mo ng protection, no? Sa nakita ko dito. Protektahan mo sa lahat ng bagay. Protektahan mo. Sa money, sa love, sarili, ganyan. Yung emotions mo. Nagkakaroon ng mga conflict, malaki man o maliit yan. Magkakaroon ng mga debate o pag-uusap o hindi pagkakaintindihan. Maaari magkakaroon ng pang-aabuso, no? Malaki man o maliit yan. Maabuso din yung kabaitan mo, yung pag-iintindi mo, anything. Maaring sa work mo, ganyan. Makakaramdam ka daw ng mga pain, either sa iyong mga physical activity, painful when it comes to a heart, painful when it comes to a relationship, painful sa lahat, may makakaramdam ka. Ang iba dito, emotional pain. Iba dito is, ikaw or vice versa is magkakaroon ng mga moody type, no? Huwag niyong maging habit yung yung emotions. No, iba dito is, you need to more mag-trust ka sa intuition mo, sa instinct mo. Yun. Maybe you're related to Virgo, Aries, Leo, and Sagittarius. Tingnan natin ang energy ni Libra. Ay. Parang may inaalala kayo. Bakit po energy niya is 6 of Cups? Okay. Ang energy mo, isang nakita ko sa iyo dito is maaring may mamimiss ka or or may gusto kang kausapin o mariremanizing mo yung the past situation mo, no? Maaring mga kapatid mo, karelasyon mo, friendship mo, anak mo, marirevisit mo yung nakaraan, ganyan. Good and bad man niya, marirevisit mo. And yung iba naman sa inyo, maaring ikaw or vice versa, someone want to communicate. Ganyan. May makipag-communicate daw sa'yo. Pero, kung ikaw ito or siya, itong taon na to, itong gusto makipag-communicate na to, isang nakita ko sa kanya, parang nakakaramdam siya ng takot. Hindi niya kasi alam kung tatawagan ka niya, kakausapin ka niya, i-call ka niya. Medyo may takot siyang nararamdaman. Pero, namimiss ka niya. Naaalala ka niya actually. Siguro, kasi because of the may nangyari sa inyo sa nakaraan, di ba? Na hindi naging maganda. Dahil nabiya ka niya ng mga pain situation, ganyan. Yun ang energy mo this second half ng January. Yan. May mga mariremanizing ka raw at paring may tao, ikaw or siya is paring di-decide siya na kumonek sa'yo pero nakakaramdam mo ng takot yung tao na yun. Hindi siya makapag-desisyon. Or ikaw yun. Ang parating kay Libra. O kaya naman yung iba sa inyo dito, may mga gusto kayong desisyonan pero hindi nyo madesisyonan. Ganyan. Iba sa inyo makakaramdam daw kayo ng kaba. Kaba, takot. Ganyan. May mga biglang mangyari. Sana wag malaking situation, no? Sana maliit lang. Tingnan natin, parating. Ay, parating, devil? Ayun. Bakit? Paano sabihin? Ano daw? Ay, ako. Ang parating sa'yo is, yung iba sa inyo, bagong tao, yung iba sa inyo, hala, ano yun?
Dinig niyo yun? Ano ko yun? Lumilipad. Lumilipad eh. Iba sa inyo, may makikipag-communicate sa inyo. Tanda mo, devil yan ha. Bakit ganito? Pinakaway ka ba, Libra? Alam mo ba na may mga kakilala ka na kaibigan, friend, or lovers? Basta malapit to sa puso mo na meron silang iniisip na masama sa'yo. May iniisip siyang masama sa'yo. Kakaroon siya ng ganun. So nakita ko nga itong tao na to may alam siya. May alam siya. Ano siya, binubulungan ka nito. Ingat kayo, mag-ano kayo, mag-cleansing kayo hanggat maaari. And then, ang iba naman sa inyo is, ang parating sa inyo, there's a communication sa isang tao na disconnected na sa'yo, ganyan, na mayroon siyang hidden motive, mayroon siyang hidden agenda sa'yo, no? At may tao rin ako nakikita dito na mapuprostrate ka raw sa kanila, maaring kapatid mo, kaibigan mo, malapit sa puso mo, o lovers mo. Basta malapit siya sa puso mo. Iba dito, mga bagong kaibigan. Iba dito is mga kasama mo na to. Nakakausap mo na to. Baka prostrate ka. May mga ano rin, meron din ako nakikita dito na pag-uusapan ka. May cheating ako nakikita eh. May tao dito na ang galing-galing niya magsalita pero sinungaling siya. Maaring kaibigan mo, maaring lovers mo. Taong sakim, tao na as long as masaya siya, may tao rin na gumagawa ng kwento. Kasi pinagchichismisan ka eh. Tingnan ko nga. Naku, may offer pa. Ingat ka ha, mag-ingat ka talaga. Kasi hindi maganda yung ano mo. May tao dito na maari din na makipagtalo sa'yo. No? Related ang pera. O kaya kasama sa trabaho to. May taong ayaw hindi siya magpapatalo sa'yo. Anong nangyari? May third party ba yung iba dito? Kasi kung may third party or may nakaaway ka, medyo hindi maganda yung gusto niyang gawin sa'yo. Kuhanin mo lang yung sa'yo dito ha. Baka hindi naman kayo lahat to. Pero yun yung nakikita ko sa baraha. Ang dami ng salbahe ngayon, ano? Gagawin nila ang lahat. Trust to intuition. Dapat iwasan. May mga tao dito na ano, no? Tao na ahas, tukso, ganyan. Tapos, ikaw or vice versa tayo ha. Meron din akong tao na ang daming message tong card. May tao rin ako nakikita na ano eh, na ano to? Ang tawag sa Tagalog na to. Maaring nilalayuan mo sila o nilalayuan ka nila. Ganyan. Kasi tingin nila sa'yo ano ka. Or vice versa tayo toxic na tao ka, ganyan. O you want to be independent lang talaga. Tingnan natin parating. Yung iba naman, nagpapasta kayo sa meron kayo sa ngayon. Parang kasi kung ano lang yung mundo nyo, this time, dun lang kayo. Ganun, nakikita ko. Ayaw mo makapag-socialize sa iba, ganyan. Kung nasaan ka lang, dun ka lang. Bakit? Ito. Kilo, dami yo. Oh, mami, nani mawali kusti na yo. Mami, nani.
Nani? Nani? Nani, mawali ko sa stinay siya. Siya mate. Okay, ang dapat mo daw iwasan is yung isang bagay na walang gawin o hindi kumilos para magkaroon ka ng stability sa buhay mo. Yung iwasan mo rin yung mag-focus sa isang sitwasyon na nawala, natapon, nasayang, yung mga pagsisisi, mga sadness yan. Huwag ka magtumutok doon. Kailangan mo na patuloy lang ang buhay, ganyan. Kailangan, you need to decide to focus to a new beginning in your life. Kailangan mo ngayon ng mga bagong strategy, mga bagong plano, and mga bagong pananaw sa kinabukasan. Kailangan mo mag-sacrifice o magsakripisyo para magkaroon ka ng stability in life or a good foundation na gusto mo talaga sa buhay mo. Relationship man yan, family man yan, work man yan, anything. No? Huwag ka manghinayang sa mga nawala at natapos na kasi tapos na yun. No, ang kailangan na ngayon is this time is kailangan mo nang gamitin ngayon yung utak mo than your heart. Baguhin mo yung ikaw. Ganon. May mga dapat kang baguhin sa sarili. Tingnan natin. Sa love. When it comes sa love is sa lahat. Kapatid, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho, anak. The Ten of Cups. Okay, masaya. Masaya ang love mo. Parang may nagtapos sa'yo. Tingnan natin. Bakit Tower? Oh, the 10 and the 10. Okay. Okay, when it comes to a love, yes, nagkakaroon naman ng panimulang muli, no? Sa nakita ko to when it comes to love. Pero by lamat, no? Kumbaga nahadun pa rin yung either to your family, maaring sa mga kapatid mo to, o kaya sa karelasyon mo, di ba? Nagkaroon naman din ng mga lamat na yung relationship, pero nabuong muli, no? Sa nakita ko dito. Nagkaroon ulit ng bagong direction yung itong love na to, sa nakita ko dito. Nagkaroon ulit ng mga bagong kasiyahan, nakompleto muli yung 10 of Cups mo. Masaya naman yung relationship. Yan, family relationship. Yan, okay naman siya. Parang, ito na yung, sana, no? Kasi nandito si 9 of Cups, oh. Diba? Sana maging okay forever. Ang nakita ko dito, no? Kasi tandaan mo, may lamat na to. Diba? Tingnan natin iyong money. Kamusta sa money si Libra? Nagkakaroon na ng, when it comes to nagkakaroon na ng, yung kahilingan mo naging i-granted naman siya. Iba sa inyo, siguro, maaring may tao na nakapagbibigay sa'yo ng happiness this time, di ba? Yan, baka may nakilala ka ba internet o kausap mo siya sa internet, may mga bagong love ako nakikita sa iba, kaya nakakita ko yung happiness mo. Ganun yung iba. Bakit? Anong ginagawa ni Mami? Walang ginagawa si Mami. Have the 10. Okay, good. When it comes to money, yes, we have the 10 of Pentacles. So, ibig sabihin, focus ka na sa pera mo this time, sa nakita ko dito. And you kinikare mo na siya actually. Andito na rin yung situation na maybe sinusuportahan mo yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay, ganyan. Pinapahalagahan mo. Kumbaga, dito na rin yung pagpapahalaga when it comes to money. Sa nakita ko dito, unti-unti naman din nagbabago na yung money mo kasi nakapokus na to, at nagkakaroon na ng achievement. Unti-unti naman na nag-grow yung money mo this time sa nakikita ko dito. Iba naman sa inyo, busy na kayo, no? Kaya nakikita ko rin si 10 of Pentacles. Ang dami, dalawa yung 10. Actually, tatlo siya, pero kasi siyang cups. Ibig sabihin, dalawa yung 10 mo. Nakita ko dito na matanda. Hindi ko alam kung ano yung matanda. Kaya magulang mo, relatives mo, parang inaalagaan mo siya, sinusuporta mo siya. Ganon din yung iba sa inyo, no? Parang ikaw yung nagsusuporta sa family mo o tsaka dun sa mga mahal mo sa buhay dito. Sa nakita ko dito. You give ng effort and hard work dun sa family mo. Sa nakita ko dito. Sa money, okay naman yung money mo. Nagiging okay na siya.
You giving support and advice sa kanila. Nagkakaroon naman ng kasaganaan when it comes to your money. Yan. Kaya lang talaga, kailangan mo lang talaga ng time, kailangan mo lang din ng balancing, when it comes sa money. Mag-ipon ka rin ng money. Hindi porket nagkakaroon ng blessing na dumating, teka lang, may sa ulo ko. Blessing na dumating nung last year na December, maigastos mo na yon. Kailangan mo pa rin siyang i-keep kahit papaano. Diba? Kailangan mong umaksyon ng tama at balansehin ang money mo. Advice. Advice, devil? Ano ba yun? Dalawa yung devil mo. Naku. Naloko na. Bakit may taong dito? May nakikita akong tao. Okay, may tao na may... Tingnan ko nga. Okay. Okay, may tao ako nakita na gumamit, Hindi ko alam kung ikaw or malapit sa puso mo. Siguro tapas na yun. Sana wag na maulit. Kung tapas na yun, sana wag na maulit. May tao na gumamit ng hindi magandang, gumamit ng masamang gamot. Yun na nakita ko. And the advice is, kasi parang hindi niya sinabi, parang nilihim niya. Parang hindi ko alam kung alam mo, pero parang nakita ko is may paglihim. No, ako nakita. Sa ngayon, maaring ito tao na to, maaring kaya siya nag-stop na rin, is maaring wala siyang ganun saving. Kaya maaring nag-stop siya. Okay, ang advice sa'yo is, kailangan mo daw mag-focus and take it action to make it real, lahat ng mga goal mo this time. Ng mga, meron kang clear goal, meron kang layunin this time. Don't be stuck, sinasabi to. Pag-isipan mo yung mga bagay-bagay na kailangan mong alisin, i-withdraw, ganyan. And you need to take care of yourself. Kung kinakailangan na huwag kang mag-emotion, release yourself, o may mga dapat kang i-release sa sarili mo, may mga paggastos, mga kumakain ng hindi nakakagood sa health, ganyan, and then mga iniinom na hindi nagiging good, yan, may alak man yan, or pagsisinungaling man yan, don't be trapped, huwag kang ma-addict sa mga bagay na hindi makakagood sa'yo, and then, sa mga tao o sa mga toxic place, ganyan, mas mag-focus ka sa sarili mo, mas pahalagahan mo yung sarili mo, value your coin, and kailangan mong magkaroon ng mga bagong plano or layunin or a healthy lifestyle this time, sa nakita ko dito. Kailangan ganun. Pangalagaan mo, lalo-lalo na yung health mo. Ganyan, Kung kailangan i-let go, mga dapat i-let go. This time is a cleansing, ang kailangan sa'yo is moving on or a revert situation ang nakita ko dito. Kailangan yun. Kailangan yun is a new life, a new start. And the cycle na hindi makakagood para sa'yo. Arigato namaste, God bless.